Signs na hinihintay ka na lang ng lalaki na bumitaw. Napakasakit nga nito, no? Kasi kung minsan may mga kalalakihan din talaga, ito bilang isang lalaki na rin, is meron talaga mga lalaki na hindi kayang makapagsalita na aayaw na or gusto nang tapusin yung relationship. Kundi is naghihintay na lang na ikaw mismo ay umatras, na ikaw mismo ay susuko. So, pero ito na nga, hindi mo alam kung ano yung mga senyales na ikaw na lang pala yung hinihintay na bumitaw sa relationship ninyo, na para mapalaya mo na rin siya. Kasi kung hahayaan mo lang, nakakapit ka, na hindi mo alam is ayaw niya na pala, is ikaw at ikaw lang yung mahihirapan. So ito ngayon mga utol, bilang isang lalaki na rin, i-feed ko sa inyo kung ano yung mga senyales na hinihintay ka na lang ng lalaki na ikaw yung bumitaw. Okay, so ito, huwag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat is matagal na walang paramdam, 1 to 2 weeks na walang kibo, then lilitaw na naman. Yes, ito ha. Masasabi mo pa ba na may kasintahan ka na umaabot na ng 1 to 2 weeks na hindi nagpaparamdam yung partner mo without any reasons? Na kahit sabihin man natin nag-no contact siya, pero kung babalikan natin ng tanaw na bago siya nag-no contact, is kung wala naman kayong pinag-aawayan, wala naman kayong argumento, pero ito na nga, bigla na lang siyang nawala, 1 to 2 weeks, and then bigla na lang lilitaw, is pareho na rin ito na gino-ghost ka. Ibig sabihin utol is may iba na siyang pinagkakaabalahan, na kumbaga pa is dahan-dahan kanyang sinasanay na mawala siya. And then after 2 weeks, babalik, lilitaw na naman, kakamustahin ka. Kasi syempre, konsensya niya rin kung bibiglain ka. So, pakitang tao na lang din na kunwari, nandiyan pa rin siya, pero yun pala is kumukuha na talaga ng buwelo. Na hinihintay niya na lang din na ikaw na mismo ay susuko din. So yun. And then ito yung pangalawa is, hindi ka na kinakamusta. Kapag hindi ka talaga kinakamusta, kagaya nga nun, sinabi ko kanina is 1 to 2 weeks, wala nang paramdam, and then hindi niya na makuhang mga musta or kakamustahin ka. So, sinyalis din po ito na wala na siyang pagkikare. So kapag hindi ka na kinakamusta, lalong-lalo na sa long distance relationship, na matagal na walang kibuan, and then wala nang pangangamusta, hinihintay ka na lang din talaga ng lalaki na ikaw yung susuko, na ikaw yung bumitaw. Yes, so ganun po yun mga utol. Kapag kinakamusta pa kayo ng lalaki, then still nandiyan pa rin na may pagkikare siya sa'yo. Kinakamusta niya yung kalagayan mo, kinakamusta ka niya kung ano nang mga nangyayari or mga kaganapan sa buhay mo. So pero kapag gano'n na nga, matagal na nawawala, kahit sabihin man natin na after 2 weeks, biglang nangamusta. So iba pa rin, na kapag matagal lang nawala and then hindi ka na kinakamusta or kahit nangamusta pa man, syempre, wala nang pagmamahal dyan. Ano yan? Lilitaw na lang na parang multo? Gugulatin ka? Diba? Hindi ka kamustahin? So, hindi naman tama. Okay? So, yon. And then ito, yung pangatlo natin is palaging naiirita sa'yo. Ito, medyo masakit-sakit to kasi once na irritable yung isang tao, is kulang na lang ay parang tinutulak ka palayo. Na kahit siya nga mismo is naiirita once na makita ka, napapangitan sa'yo, na para siyang nasusunog once na makita ka o makatabi ka. So kapag ganito utol ang feelings kasi ng tao is hindi natin madadaya. Kahit sabihin pa ng tao na gusto ka niya, pero emotionally is ibang tao yung gusto niya or may iba siyang gustong mangyari sa buhay niya, is hindi niya po ito matatago sa pamamagitan ng actions. Napapakitang tao lang na pagkaharap ka is nag-i-smile, okay, na kunwari is nandiyan pa rin siya, pero ganun pa man is konting usapan lang is naiirita na sa'yo. Na pwede ba babe, mapahinga muna tayo? Babe, may gagawin muna ako. Babe, pwede ba wag na muna tayo mag-usap? Yes. So talaga magtataka ka rin, uy, teka lang, ano kaya yung nangyari dito? So, nagpapakita rin ito na hindi na interesado sa'yo, which is hinihintay ka na lang din na bumitaw utol. Hinihintay niya yung desisyon mo kung ano yung magiging pasya mo. Kasi sa actions pa lang, nagpapakita na siya na naiirita na sa'yo
Na inaatrasan ka na naalibadbara na siya sa'yo. Umiiwas na siya sa'yo. So, ikaw dapat yung mag-take ng actions dito. So yun. And then ito, yung pang-apat natin is, sumama na sa bago niya. Isa pa to, na wala nang paalam. Wala nang goodbye. Hindi, bigla na lang sasama sa bago niya. So yes, syempre, obviously naman, na hinihintay ka na lang niyang bumitaw. Ikaw ba naman, hindi ka pa bibitaw o hindi mo pa siya bibitawan kapag nakita mo na may bago na? Diba? So, kailangan mo siyang ipamigay, magparaya. That's why once na mahuli or may makita ninyo, mapagkitaan ninyo yung mga partner ninyo na lalaki na may someone na may bago na, yes, it's time to let him go. You should let him go, utol. Kailangan mo nang i-let go kasi once nakakapit ka pa, is ikaw at ikaw lang din itong mahihirapan. Masasaktan ka lang. Parang umahawa ka lang sa takore na painit ng painit. Yes, and then pagdating ng sa sobrang init na temperatura is kahit anong hawak mo dyan ay kusa at kusa lang din na bibitaw or bibitiw yung kamay mo dahil sa sobrang init. So ganun din yung pagmamahal. May hantungan. Kumbaga kung nasasaktan ka na ng sobra-sobra kahit anong pilit mo pa sa tao, hindi ka naman kasi mahal, darating ang araw, utol, na susuko at susuko ka rin. So, ganun po yun. So, hihintayin mo pa ba na darating pa yung araw na yun na marami ka ng oras na maaaksaya? So, if I were you, think wisely. So, yun. And then ito, yung pang-5 natin is hindi na nag-e-invest. Yes. Ang lalaki kasi kapag mahal ka pa ng lalaki, gusto ka pa ng lalaki, interested pa siya sa'yo, is mag-e-invest po yan. Magpapalabas pa ng pera, magbibigay. Na kahit nga yung iba dyan, kaya pa ng lalaki na kahit wala ng pagmamahal, nagbibigay pa rin na bilang suporta na lang. So, ganun po yun. Pero, syempre, pagdating sa pagmamahalan ninyo, kapag napapansin mo na, uy, teka lang, bakit parang hindi na siya nagpapalabas ng pera? Hindi na siya nag-aambag, hindi na siya nagbibigay? Yes. Isa po itong sinyalis din na kailangan mo nang gumising, kailangan mo nang magmasid kasi hinihintay ka na lang din nito na ikaw yung mag-open up, na i-confront mo siya na, uy, kamusta? Bakit parang hindi ka na nag-ano Yes, kasi hinihintay ka na lang din na ikaw itong magsalita sa kanya para mapag-usapan na ninyo na ayaw niya na pala. Yes, so may ganun po, utol. And then ito, yung pang-6 natin, syempre, kapag walang invest, yung kasunod po dyan is syempre, wala na rin pag-e-effort. Hindi na nag-e-effort. So kapag hindi na po nag-e-effort, na parang matamlay na, talagang tatamlay at saka tatamlay lang din yung relationship niyo. Dahil nagsisimula po yan sa partner na lalaki. Once na matamlay na yung isang lalaki sa relasyon, masisira at masisira or nagiging matamlay na rin yung daloy ng inyong relasyon. So, isa po ito na sinyalis din, utol, na kailangan mong gumising na you should run or atrasan mo na or mag-pull away ka na sa taong yan. Kasi hinihintay ka na lang din ito na hindi na nag-e-invest, hindi na nag-e-effort, hinihintay ka na lang din talaga na umatras. So, yun. And then ito, lastly, syempre, walang iba kundi hindi makapagsabi ng mahal kita. Naranasan nyo na ba ito? Na pinipilit mo na yung isang lalaki na kahit ramdam mo na hindi ka na mahal, and then pinipilit mo pa, and then sinasabihan mo pa ng, babe, I love you. Okay, nakikita mo sa kanya na parang hindi kanya naririnig. And then uulitin mo na naman, babe, I love you. So wala pa rin. Yes, ito mga utol, wag na kayong magpakabulag pa. Kasi yung isang tao na kapag mahal ka, isang beses niya lang itong marinig sa'yo na I love you, isasagot agad yan ng I love you too. Kundi, interesado, nagpapakita ng interested siya sa'yo. Pero kapag wala, na nagpapabingi-bingihan lang, na hindi na nga makapagsabi, na kung hindi ka mag-initiate is, hindi rin siya mangunguna na magsalita ng I love you, is wala na po yan. Hinihintay ka na lang din talaga na bumitaw. So, ito po yung mga sinyalis na ito, mga utol, is pinaparamdam din sa inyo ng mga partner ninyo na hindi na kayo mahal. Na kung minsan kasi, takot yung mga lalaki na sasabihin sa'yo directly na ayaw niya na gusto niya na kumalas sa'yo. Kasi kung minsan, like I said na rin sa isang video ko na takot kami na baka kung ano pa yung mangyari sa babae. Na baka kung ano pa yung gawin mo sa sarili mo. Halimbawa, sinabihan kita na ayoko na sa'yo, maghiwalay na tayo. So, di ba? Konsensya pa namin. Kung minsan kasi is, hindi mo kami bibitawan. Kakapit ka pa, magmamakaawa ka pa, yayakap ka pa ng mahigpit. So, mas lalo pang lalala or lalo malala. So, that's why kung minsan, minamainam po naming mga kalalakihan na huwag magsalita, padahan-dahan na lang na yung tipong ikaw na lang itong magsasawa, ikaw na lang itong susuko, na ikaw na lang itong bibitaw.
Oh. So dinadaan na lang namin sa ganyang pamamaraan. Kabalang araw, ikaw mismo makagising na, uy, hindi talaga pala ako mahal ng lalaking ito. So, and then, ikaw na itong tutuldok sa kanya na, babe, kung ganito lang naman, maghiwalay na tayo. O, di ba? So, mas okay po yan pagdating sa amin. Yes, para sa amin, ganun. Kung sa inyo ng mga babae na mas okay sa inyo na sabihan or sabihin ng totoo ng isang lalaki kung ano yung gusto niya, na ayaw niya na pala, is kung yun ang makaabong akala ninyo, mas nakakainam sa inyo yon. Pero pagdating sa aming mga lalaki kasi is maraming pumapasok sa aming isipan na uy, teka lang, yung babae na ito is mahina, emotional. So ngayon, kung aatrasan ko to, sigurado marami pa itong gagawin na baka sasaktan niya pa yung sarili niya. So ngayon, ako pa yung masisisi, ako pa yung magkakaroon ng konsensya. So that's why dinadaan po talaga namin sa ganitong pamamaraan na kayo na lang yung sumuko. So ikaw naman na babae utol, nakikita mo na nga yung mga ganitong senyales, magpapakabulag ka pa ba? Mag-aaksaya ka pa ba ng panahon sa ganitong relationship? So if I were you, think wisely talaga. Pag-isipan ng maigi, and then wag nang mag-aksaya pa ng oras or panahon sa lalaking yan. So yun lang po, maraming salamat talaga, and then sa mga gusto ko makausap one-on-one, PM nyo ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits tayo doon. Yun lang po, maraming salamat ha. So ingat kayo. God bless and babush! Dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lamang